The Challenge Finals ng SPS Season 6 on February. Go back into the land of Dawn. At yun yung mga conditions na nilapag natin. Dapat maabot ng alter ego yung backline ng RQ Hoshi. Dapat ma-survive nila lahat ng mga pokes na pwede ilabas ng RQ Hoshi. At yung timing ng Faramis nila na sa kamay ni Rondel, dapat world class. Nakakainis doon, Rep, sa scenario na sinabi mo. Kailangan mahabol nyo kahit may Matilda. Yun yung mahirap doon. Yup. Kasi effort ka na tumalon sa backline, tapos mag-guiding window game palabas. So, you have to rethink your strategy, di ba? Pag The difference po kasi ng dalawa, naka-vengeance din kasi si Dyren eh. Yung interesting talaga dito yung magiging play ng dalawang EXP laners eh. Kasi yung EXP laner ng RQ, sisagot nila yung pwede ibigay ng alter ego. Yung EXP laner ng alter ego, parang ang hirap gawin ng trabaho niya. But let's see, baka ma-execute ni Nino na maayos. yeah, yun nga eh. I mean, sobrang all eyes on Nino sa lagay na to. And mahirap yung trabaho niya just because, number one, Lucas yan. Number two, naka-vengeance pa. So, pag nag-all-in ka, minsan, ikaw pa yung mahuhuli. Ikaw pa yung mapapasama. Yeah. Unless siguro maganda yung gank ni Gebe. Yan lang maisip ko. Like, that's your only kill potential on bottom lane. Pero otherwise, si Nino yung mapunish pa ulit-ulit yan. Yeah. Yung weird pa kasi is, yung kahit na yung lineup ng alter ego, yung lineup ng RQ Hoshi, yung may Matilda, parang sa kanila pa yung lineup na mas madali na i-execute. Kahit na yung alter ego, yung merong implosion, alam naman natin, basta implosion, lapag mo na yan. Just play around the implosion, you're good, paps. RQ Hoshi, parang mas madali yung gusto nila gawin eh, kumpara sa gusto gawin ng alter ego ngayon. And literal point and click. Yung mga mechanics nila, di ba? Pipindot-pindot ka, gagana yung ulti. Ito, positioning maximum. Itong si Dreams, wala pang implosion. Kaya ang problema dito, sila ngayon ang lugi sa team fight. Here comes the Netherrealm na magliligtas sa ibang mga miyembro nila. Pero kita mo naman, objective mapupunta sa RRQ Hoshi. Pag ultimate ni Dyren, takbo ka agad si Gebe. Wala na masyado magawa si Gebe. Wala ding ultimate si Dreams. Katulad Ayan, ng sinabi mo, oh no! Naku po, it's a bad sign. First blood na naman mapupunta sa RRQ. And si Dreams pa ang mga dali nila. So that means ang frontline dito is gonna be very dependent on Gebe or Nino. Ang damage nila ngayon, wala. Dahil walang damage na manggagaling kay Rondel for the meantime. Si Gebe hinahabol ngayon. And just with the proper dash in, dash out, makaka-survive naman siya. Pero hinabol na all the way from downtown. Talagang kita mo naman, gigil na gigil ang RQ dito. Konting counterplay mula dito sa alter ego, pero ang sustain nila is all up to Rondel. Pero nagamit na din ang yung Netherrealm. Gaano kaya kalaki na yung gap dito nila Susujin at si Gebe? Well, to be fair, nandun din si Susujin during that whole time. Si Gebe hindi makapag-farm, pre! Si Susujin at yung RQ Hoshi nagfa-farm sa jungle niya! Ginugulo yung, pati yung orange natatagalan sila. Ay! Naku po, uy! Masim lang. Wow! Medyo asim nga yun. Susujin, ingat. Overcommit na. Oo, tsaka yung Ghost Bursters din, tumalon sa Lethal Wanderer, kaya natamaan din pa siya ng damage. Masakit. Oo nga. Kala ko, Tumalon sa safe sa repolyo. Oo, safe na ako. Malayo naman yung katabi ko dito. Hindi naman magbabounce sa kanya. Ay, nagbounce sa Lethal Wanderer. Patay na ako. Yun yung sabi ko, guys. Walang burst yan, pero you have to respect. May damage kahit papano. Itong sila Rondel on that Faramis. Pero mostly for Netherrealm talaga. And in terms of the 1v1s, dito natin makita kamusta ang palag ni Nino sa isang Lucas, and talagang hindi siya pwedeng mag-all-in basta-basta. There you go. Una nakapwesa dito sa Turtle, RQ Hoshi. Tingnan natin kung makakalapit sila. Well, andito naman sila. Kaya naman natin nila, pero medyo low. Nabigyan ng damage. Tidok lilipad, kasama niya si Dyren. And there goes Implosion mula kay Dreams, pero looks like dedo na naman siya after that. And looks like Sutsujin na naman makuha ng turtle na ito. Pero, surprisingly, mas healthy ang mga members ng Alter Ego after ng laban na yun. Healthier, RQ Hoshi, nag-full commit, nakuha nila yung turtle. Tingnan natin kung makaka-convert sila into gold, into towers, anywhere. Saan yung conversion? Top lane. Okay.
Oh. Rick po. Medyo masakit si Nino. Ito na ang backup. Medyo light lang naman. Si Idok, lilipadan kaya. I think Uy! hindi muna. Nireposition lang na maganda. Yung feathered airstrike pero hindi yun maging sapat. Dreams on the side. Pang vanguard lang, kumbaga, para sa Alter Ego. Nice use of the guiding wind ng Matilda para iba yung pwede ni Vince. Hindi lang na commit yung kill. Hindi na kompleto. Kahit nangyari lahat yun sa Alter Ego. Ay! Susujin! Oh my goodness, Oh! Susujin. Okay. Pangalawang scenario sa game na to na medyo nag-over. Ayan. Ating tropa. Pero big trade win. Basag ng RK Hoshi ang torre ng Alter Ego sa gitna. So the end of the day, kahit na wala pa rin yung juggler ng RRQ, panalo pa rin doon ng RRQ. Unless True. Alter Ego ma-convert nila yung mid tower ng RK Hoshi in the next 2 minutes or so. Pero mukhang wala na ata. Baka yun yung plano nila, Renmark. Buksan natin yung mid. Sige, alay ka muna dyan, di ba, Susujin? Buksan natin yung mid para mas ma-invade natin yung jungle ni Gebe, di ba? Baka, Oo. baka lang. Pero so far, it does feel like it's worth it. And right now, it's a very defensible tower here. Spear of Alpha. Dumulas na naman. And so far, I would say, quits pa rin naman tayo in terms of map pressure. Yeah. Alter Ego, despite everything that happened to them, malapit pa rin yung gold nila. Hindi ganun kalaki yung lamang ng RRQ Hoshi. Hindi katulad nung game kanina. Turtle Oo. number 3, sino makakakuha? Let's see, implosion, nagamit na si Dreams, patay ang germs, and kita mo naman, natanggal na naman ang ating tropang Tigreal. This time around, Susujin, turtle number 3, mapupunta na naman sa kanya, and the team fight damage is off the charts para dito sa RRQ, umi-invade na sa loob ng jungle ng Alter Ego. Wala masyado epekto si Nino sa laban. Kasi mas malaki yung epekto ng isang Lucas eh. Pag nag-ultimate yung Lucas, tapos ginawa kagad ni Dairen, kahit na si Nino nasa likod na ng RQ Hoshi, di niya makukommit kasi wala mag-follow up sa kanya. Siya pa yung ata mahuhuli at baka mas malaking trade pa na lalamang yung RQ Hoshi kasi high chance na mapipitas lang si Nino sa pagtalon niya sa backline habang si Dairen kompleto magagawa niya at kompleto magagawa ng RQ Hoshi. Again, the Hilda pick. Not it, man. It's not it, bro. Parang sobrang, compared to a Hilda, parang sobrang laki ng flexibility ng Lucas, eh, no? Oo. Like, grabe talaga. Literal na, ang tawag doon? Pag sobrang magkakaiba ng dalawang bagay. Yeah. Literal apples and oranges, eh. Oo. Nung binana ng RQ Hoshi yung CC, tas karamdam mo na, the Lucas is on the way, tas Alam pag-pick mo ng na, Lucas. Akala ko, again, could have been the glue. Funnily enough, di ba? Oo nga. Kung nag-glue Sana sila, baka nag-glue na eh. lang dito. Baka kaya Ang pa eh. perfect nun, actually. Ano yung pag-commit That yun would ni have been Dairen, perfect. mapapaisip yung RQ Hoshi, paano natin to i-commit? May glue sa kabila eh, pero wala. Ang hirap. Hilda Alam eh. mo, ayan, wala eh. Pag sarado talaga, tas grabe yung chase ng RRQ dito. Lahat ng tao napapa-atras. Si Roundel ngayon, nahihirapan mag-timing ng Netherrealm niya. Sila Dreams na burst down, nakakalahati agad yung buhay ng basta-basta. Hindi talaga madali ang laban dito ng Alter Ego. They need to be very specific in the team fights na pipiliin nila. Oh, man. Dapat, si Nino yung tagapagligtas ng Alter Ego. Yung Santo, naging Santo. Santo si Nino. Saan to? Santo Nino. Wala, nagtitipi. Sinusubukan maghanap ng angulo. Ay, masyado magata si Dairen ha. He's trying his best. Dairen, you already used up Unleash the Beast. At yan, Grabe! possible na entry dito ng RRQ, ng Alter Ego rather. Pero looks like there's gonna be a trade. Susujin still alive. Double kill para kay Toy. And the Granger is online. 2 members remaining para dito sa Alter Ego. And ngayon, ang Pagong, rather ang Lord, ay mapupunta sa RRQ Hoshi. Sakto yung paglapag ng vengeance ni Dairen. Maaga nga, pero ginamit niya yung vengeance sa nung sobrang lapit na talaga siya mapitas. So na-extend pa konti yung buhay niya na yung isang segundo, masasabi natin isang segundo na napa-extend ni Dairen yung attempt na para mapitas siya. Doon nakapagpwesa na maayos at naka-respond din na maayos yung RRQ Hoshi. Good call by Alter Ego. At saka ang ganda rin yung counter positioning nila na okay, nakita nila, nag-overextend si Dairen, yung positioning doon ni Dreams, okay din naman.
Just at the end of the day, hindi nila maaabot si Toy, nakapag-purify si Idok, and yung damage kasi din ng RK Hoshi, mabilis na wala yung ultimate ng Paramis. Yung spacing, kumbaga, na-spacingan nila. Pero ang problema dito si Dreams, talagang lagi na lang kawawa. Take 2, nung sinabi mo kanina, Renmar, siya na naman ang naging alay sa larong ito. Sa mga sitwasyon kasi na ganito, kailangan ng roamer ng tulong eh. Kailangan niya ng isa pang roamer. And yes, usually Hilda does the job, pero kontra sa Lucas, mahirapan talaga yun eh. Kasi yung epekto nilang dalawa sa laban, sobrang pabor para sa Lucas. Ito yung games na what if glue talaga. Di ba? What if glue, bro? Ay. Wala akong sabi. There's the jump. Sutsujin once more going in. 4-man implosion from Dream! And he's still gonna be alive! Ang problema dito, nasa likod na si Dyren. Galaw na galaw dun sa kanyang Lucas. Gamit na din ang Netherrealm. So wala na silang pagligtas. And Gebe and Rondel all alone. Buhay na buhay pa ang 5 miyembro ng RRQ Hoshi. This looks like it's the end para dito sa Alter Ego. 5-man implosion galing kay Dreams. Pero RRQ Hoshi ang hero for the kingdom. Sila ang pupunta sa Malaysia.